Hello po mga ka-PNM. Meron po akong natanggap na mga message mula sa ating mga follower at nagulat po ako sa laman nito. Kasi ang nakatitle doon ay yan. So pinapakita po doon sa titulo na tumawag ika si Jared at si Johnson Amican Nataranta. Alam nyo mga kapatid, ito po ay nangyari sa Hope Channel na meron pong isang tumawag na pakilalang Jared. Tapos ay nung sinagot namin, nagulat po kami kasi ang tanong niya ay yes or no. Tinatanong po niya kung inaamin ba natin na si Jesus Christ ang nagtatag ng Seventh-day Adventist o ng ating iglesia. Yes or no. Nagulat po ako kasi sa mga programa pong katulad ng question answer, kung ikaw ay magtatanong, bakit magtatanong ka sa programa ng yes or no na ginagamit lang yan sa mga debate, argumentation? Hindi po pwede kasi yung yes or no ang sagot. Kasi ang purpose ng ating program ay maipaliwanag natin yung impormasyon na hinihingi ng nagtatanong. So napansin ko po kaagad na may ibang motibo. Hanggang sa nabusisan ko na at natandaan ko yung pangalan na ito pong si Jared ay isang kaanib ng ang dating daan dati na sobrang mainit sa mga debate. Tapos naging miyembro ng CFD. Ang lagi niyang kasagutan nga si Brother Dan Maasin. So tumawag po siya sa Hope Channel sa programa namin ni Pastor Bjorn. Ngayon, ang ginawa ko, tika muna, bakit gusto mo ang sagot ay yes or no? Sa debate lang niyang ginagamit. Hindi, ito ang dami niya nang sinabi o subay tumawa. Ngayon, nagtaka kami kung bakit biglang natahimik kasi hindi naman laging ganon na kami tumatawag, biglang natahimik. Actually, hindi ko alam kung nung una nawala siya na hindi na siya nagsalita. So, tinuloy-tuloy namin yung sagot namin ni Pastor Bjorn. Pagkatapos ng programa, doon lang namin nalaman sa technical na yung pagtahimik niya ay hindi nila alam kung naghang ang cellphone o ano. Basta hindi po nila pinutol. So kami, nasa harap kami, hindi namin alam kung biglang hindi lang siya nagsalita. Basta ang huling narinig namin sa kanya ay tumawa. Ngayon, reaction na ito. Kasi gusto ko pong i-share sa inyo mga kapatid kung nataranta po ba talaga kami. So paroorin po ninyo ang aming sagot ni Pastor Bjorn. At yung bang tanong niya ay nakakataranta. So paglilinaw lang po ito mga kapatid. Kaya ikaw, Jared, so pasensya ka na kung magre-react po kami, papakita namin yung video, hindi po kami nataranta at hindi po nakakataranta yung ganoong tanong mga kapatid. So, ito po yung buong video. Okay, ito na po. Uy, iba na. Tawag na lang ulit mamaya. Tagbilaran na ito. Kanina kapis eh. O kaya baka pwede na lang sigurong tawagan din yung mamaya, kung mayroon tayong pantawag. Unahin na dito, Brother Jared from Tagbilaran. Hello po. Magandang hapon sa inyo, kapatid na Amican. Yes. Kasama natin si Pastor. Ayan, pati kay Pastor, pwedeng magtanong sa inyo para ma-resolve sa natin. Sige po. Opo, sige po. Sabihin po ninyo po ang inyong katanungan at atin pong paglilingkuran. Ang aking tanong, just for clarification lang, natanggap niyo po ba na ang tatag ng Seventh-day Adventist Church ang si Cristo? Yes or no? Dahil ang sabi ni Cristo, sa 37 ng Mateo, ang sagot niyo o hindi. Kaya ang tanong ko, tinatanggap niyo po ba na ang founder ninyo ay si Cristo? Yes or no? Tinatanggap niyo ba na ang founder daw natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tika lang, brother, ano? Hindi po ito debate, ano? Kasi kaya pinasasagot mo kami ng yes or no. Sa debate lang ho yan. Ang ating po dito hindi po pang debate yan. Dahil sa 5:37 ng Mateo, wala naman nakalagay na yan ay pang debate. Pag may nabasa kayo, aanib ako sa inyo. Naku, kilala ko na ito si Jared. Sandali lang, brother, ha? Hindi mo yata naintindihan yung sinasabi ko. Naipit ka na, Mikan? Mukhang isa po itong hindi dapat patulan. Parang masyadong bata ito at hindi alam makipag-usap ng Maginoo po ito. Ito pong si Jared Almasora. Ito po yung malakas manglait na dating EDD, naging Catholic. So hindi po tayo dapat magtaka
bakit ganito yung style niya at wala ho tayong aasahan na makikinig yan sa sagot. Sasagot pa rin tayo pero pinapaliwanag ho natin, bakit tatanungin mo kami ng yes or no? Hindi niya tayo pwedeng kulungin sa gusto niyang... Hindi ho pa pwede yan dito, Brother Jared. Alam ko, masyado ka pang bata. Ba't ka pa kasi natawa? Sign po yan ng immaturity at hindi ka pa marunong sa professional na pagtatanong. So, nawain mga taga-subaybay, ito po isang bata na pati sila Pastor Bacalaris, kung laitin, ganito, ganyan. So, wala tayong aasahan dito sa tanong niya kasi manunubok. Tinan mo, tinawanan, hindi ka na makasagot. Una pa lang ng saltada niya, yes or no. Hindi ho pwede itong tanong ng dito ng yes or no. Nung ikaw ay ADD pa, imumurahin ka ni Brad Eli, yung dati mong puno, kung katangunungin mo siya ng yes or no, talagang takot na mura ang aabutin mo, kapatid, kapag gaganito. So, sagutin natin yung tanong niya. Huwag nyo kaming pasunurin sa gusto mo. Nagtatanong ka lang, kapatid, na. O ito, pakinggan mo yung sagot. Tinatanong niya tayo kung kinikilala ba nating founder ang ating Panginoong Jesucristo. Kinikilala natin, Brother Johnson. Naman. Kasi, ang possible kasi na argument nila dito, Brother Johnson, bakit sa inyong fundamental statement or fundamental beliefs, binabanggit din na si Ellen White ay founder ninyo? Alam mo, Brother Johnson, hindi naman kasi masama. Okay? Bawal ba yun? Meron pong binabanggit dito sa 1 Corinthians chapter 3. Ang talata po ay 9 hanggang sa talatang 11. Sige nga po, ibigay natin ang talata. Ayan. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Verse 10. Talatang 10. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit, ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. So, may nagtatayo pala, Brother Johnson, ano? Hindi rin naman pala masama. Ituloy pa natin sa verse 11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Ayun, nailagay na kasi si Kristo, Brother Johnson. Oo nga. Siya ang pinagsasaligan. Okay, pero hindi ipinagbabawal ng Biblia yung pagtatayo. Ibig sabihin, ikaw yung mga ngasiwa ngayon. Tama. Doon sa mga pagtatayo, pero huwag mong aagawin ang papel ni Kristo. So, kaya nga pinapaingatan Brother Johnson, sabi dito, ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Naman. Okay? Kasi ang kinakasaligan pa rin niya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, Brother Johnson. So, tama yun. Pinapaingatan kasi inaagaw Inaagaw ng iba. Tayo, hindi natin inaagaw ang pagiging tagapagtayo ni Kristo. Kaya, sinagot natin yung tanong niya, yes. Pero alam ko ang isusunod niya ay papaano dito sa inyong libro. Si Ellen White ay one of the founder. Kaya nga, malamang laman, naaamoy na natin yung susunod niya. So, hindi rin naman bawal doon sa talata. Sa talata, Ang nakakatuwa dito, Pastor, ang gusto nilang ilagay, mismo sa rehistro nila, siguro, si Kristo ang tagapagtayo. Bay, hanapon ko sila ng pirma ni Kristo. Ano yun? Bumaba si Kristo at nagparehistro sa Security and Exchange Commission. Sa mga kapatid at mga taga-subaybay, hindi natin itinatanggi na si Ellen White ay one of the founder, o kaya co-founder. Kasi binasa natin sa talata, kung may tatayo, iingatan kasi meron nang nalagay na. At ang katunayan na tayo ang ginamit ng Panginoon sa iglesia ng pundasyon ay si Kristo dahil ang doktrina po natin ay hindi kumukontra sa sinasabi ng Panginoon na yung kanyang itinayo ay hindi naman doon sa kanya nagsimula din, kundi doon sa ilang pa lang ay nag-start na. Mga kapatid, ang doktrina yun Ngayon, kahit na sabihin mo si Kristo, iba naman doktrina, hanggang papel na lang yun. Yun yun. Sige, Pastor. Isa pa, Brother Johnson, dagdagan pa natin yung pagtatayo. Para may iba pa tayong mga halimbawa. Sa Roma Kapitulo 15, ang talata po ay 19 hanggang sa talatang 20.
sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ano pat buhat sa Jerusalem at sa palibot-libot hanggang sa Lirico ay aking ipinangaral na lubos ang Ebanghelyo ni Kristo. Tuloy natin, 20. Verse 20, aking nilayon na maipangaral ang Ebanghelyo, hindi doon sa napagbalitaan na kay Kristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligan ng iba. Alam mo? Oo. Oh, may nakapagtayo na. Ah. Sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako doon magtatayo, doon na sa iba. Oh, so hindi masama, Brother Johnson, na magtayo, ano? Na, hindi masama na meron nakalagay sa libro natin, Ellen White ay one of the founders, o kaya co-founder, kasi hindi naman bawal. Hindi naman bawal. Oo. Ewan ko sa kanila. Hindi naman bawal. Ang gusto talaga, hindi, si Kristo talaga nagtayo. Ika muna, paano ginawa ni Kristo? Nakaakyat na siya sa langit bago nabuo ang inyong church. Anong ginawa niya? Bumaba. Tapos kinumplito yung requirements para maparehistro. Ay hindi po pwede yun kasi madaling mag-assume. Ang sigurado po na ang Diyos ang nagtayo ng inyong iglesia kung ang doktrina pastor ay yun mismo. Tingnan niyo po mga kapatid, ano? Paano natin masusubok na itong Seventh-day Adventist nga ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, pero pinapaliwanag natin, pastor, hindi doon sa Mateo 16:18 nagsimula. Kasi nga, yung salitang itatayo ay merong diachronic meaning na yun ay oikodomio at isa po doon na meaning ng Greek word na oikodomio ay rebel. Ano? Tingnan po ninyo, bago yung Mateo 18, meron ng iglesia. Gawa 7:38. Ayan, ito yung naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Pansinin po ninyo mga kapatid, pakilagay lang po yan sa screen po yan mga direct, ano? Sabi po dito, naroon na sa iglesia sa ilang, kasama yung anghel na nagsalita sa bundok ng Sinai. Sino yung mga tao na naroon sa bundok ng Sinai? Ito yung Israel, mga kapatid, ito yung mga Hudyo. Kasama ang ating mga magulang. Ano daw? Sila'y nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Nagsasalita dito si Esteban, Pastor. Ito yung panahong Kristiyano. Yung aral nandoon, buhay. Ibigay sa atin. Sigurado ako yung tumawag. Ayaw ng doktrina ng yung aral na buhay niyan. Ay, hindi sa atin na. Ayaw. O ngayon, kahit na punuin mo yung rehistro ninyo na si Jesus Christ ang founder, hindi uubra sa Biblia para mapatunayan. Kahit hindi mo lang ilagay. Wala namang rehistro nun eh. Ang pagkakakilanlan nun ay turo, Pastor. Hindi yung, kasi nasa libro ninyo, ni sa libro namin, sa website namin, yung Catholic Church, o ganito, Iglesia ng Diyos, o ganong samahan po ninyo, si Jesus Christ ang founder, isinulat. Isulat na ninyo lahat ng gusto nyong isulat. Pero sa doktrina, masusubok, mga kapatid. Tingnan po ninyo ha, yan ang nating iglesia. Kaya kung Biblia ang pag-uusapan, isa lang ang iglesia mula noon hanggang sa panahon ng bagong tipan. At ito po, asahin natin, yung gawa. Ito, kinakabisado ito ni Brad Ili, yung dati niyang puno. Nung mamatay, umalis eh. Tingnan nyo, gawa 1, ang talata po ay 8. Tingnan po ninyo mga kapatid ang sasabi po dito sa talatang ito. Datapwa, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So, tama yun, Pastor. Saan daw manggaling? Aral na buhay? Jerusalem. Saan papunta? Sa Judea, Samaria, at hanggang kahuli-hulihan ng hangganan ng lupa. So kung isang samahan galing Pilipinas, papunta doon, o kaya galing Roma, papuntang Jerusalem, hindi rin po pwede. Baliktad yun. O yun ang inasasabi natin kung mayroon kang additional, Pastor. Kaya nga, narating hanggang Amerika, Brother Johnson. Kaya nandito na yung kapanahonan ni Ellen White. Kaya ay maganda sinasabi ng Biblia eh. Oo naman. Siyempre, gagamit kasi pinersecute eh. Ewan ko kung alam ni Brother Jared yung Dark Ages. Yun yung may kagagawan, yung sinamahan niya eh. Kaya may Dark Ages, nagkaroon ng persecution, nagtago yung babae, yung true church,
lumitaw. Naturalmente, pag litaw, hindi naman bababa si Kristo at asikasuhin yung requirements para marehistro yan. Siyempre kayo, sino yun ang asiwa? Iyon yun. Pero katulad nga sinasabi natin, Pastor, iba po yung thinking nila pag sinabing founder. Si Ellen White, one of the founder, pero hindi siya naging leader. Hindi siya namuno sa Seventh-day Adventist. At ang tunay na iglesia, Brother Johnson, siya po yung pinersecute. Hindi siya yung na-mersecute. Iyon, no? O, pakitanong dyan, brother. Siya po yung pinahirapan. Hindi po siya yung nagpahirap. Ang tunay na iglesia, inuusig, hindi taga-usig. Taga-usig. Opo, ganon. So, Brother Jared, open ka naman tumawag, pero wag mo namang tatawa kang wala. Hindi pa nga nailatag maayos yung tanong mo, bigla ka nang tatawa. So, mga kapatid sa mga tatawag, kung ang inyo pong purpose ay, hindi ho kami kahapon lang nagsimula ni Pastor, naaamoy na po namin yan. Kaya pagka nakikita namin, nadadalhin nyo lang po kami sa hindi maayos na usapan, pasensya po kayo. Hindi kami papayag na masira yung aming programa sa isang paraan na gusto nyo. Kayo kami papasusunurin nyo. Sorry. Welcome po yung mga tawag ng mga maginoong kausap dyan. Asa na yung taga-kapis kanina? Ito, Brother Johnson, i-mention lang natin si Pastor Ayong dito po sa nanonood sa atin. Yan. Kilala ko yan. Taga Mindanao na isang pastor yan. Yung iba yata, Brother Johnson, ay Bisaya yata yung pagkakasunod. I don't know, hindi ko mag-gets. Pero pakibasa mo, Brother Johnson. Nasa kon natin. Ayun. Ayan, Si Pastor Joseph Ayong. Kilala ko ito, kachat ko ito palagi. Sabi niya, magandang hapon, Brother Johnson and Pastor Bjorn. Salamat po sa malinaw na paliwanag po ang ating naka-hook up. Naka-hook up yung ating Hope Channel of Hope Radio dito sa Mindanao. Okay. 102.3 FM. Sa Quezon Bukidnon po ang nagbati, Pastor. Ayan, ay salamat. Marunong din itong pastor na ito, batang pastor, at medyo marunong din to sa apologetics. So, sa lahat ng mga, tatanan nga naminaw diha sa Hope Radio. Ayan. Sa Mindanao, sa 102.3 FM. Salamat sa inyong pagpaminaw. So, kumusta diha? May gabi ka ninyong taran. Ayan, maraming salamat, Kuya Pastor Joseph Ayong sa iyong... Kilala mo pala? Oo, hindi ako nagkakamali, siya yung na-meet ko nung pumunta kami ng Indonesia. Ayun. Nice. Alright. Okay. So, wala na po tayong, direct. Napasarap tayo sa... Kaya ako, pasensya na, Pastor. Ako'y pagka ganun ang tanong, ay talaga namang ako'y paborito ko anong uri ng tanong. Kaya medyo pasensya na naagawan kita ng time.